Magandang araw sa inyo mga kabasketball. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang buhay at karera ng isa sa pinakamagaling at pinakakontrobersyal na manlalaro sa kasaysayan ng NBA, si Allen Iverson. Mula sa kanyang kamahang-manghang simula hanggang sa mga kontrobersyang hinarap niya. Alamin natin kung ano nga ba ang nangyari kay Allen Iverson. Tara na't simulan na natin. Si Allen Ezael Iverson ay pinanganak noong June 7, 1975 sa Hampton, Virginia. Lumaki siya sa isang mahirap na komunidad at nakaranas ng maraming pagsubok sa murang edad. Sa kabila ng mga ito, lumabas ang kanyang natural na talento sa basketball at football na naging daan para makilala siya sa kanyang high school, Bethel High School. Sa high school, naging stand-out player si Iverson sa parehong basketball at football. Diyan pa man, ang kanyang buhay ay biglang nagbago noong siya na-involve sa isang insidente ng kaguluhan sa isang bowling alley na nagresulta sa kanyang pagkakakulong. Sa kabila nito, pinagpatuloy niya ang kanyang pangarap at nag-enroll sa Georgetown University kung saan pinangunahan niya ang Hoyas sa dalawang NCAA tournaments at naging two-time Big East Defensive Player of the Year. Noong 1996 NBA Draft, napili si Iverson unang overall pick ng Philadelphia. Agad siyang gumawa ng ingay sa liga dahil sa kanyang bilis, galaw at kakayahang mag-score. Kilala siya sa kanyang crossover dribble na ikinabaliw ng mga defenders. Sa kanyang rookie year, nanalo siya ng NBA Rookie of the Year Award. Ang pinakamataas na punto ng kanyang karera ay noong 2000 to 2001 season kung saan siya nagwagi ng NBA MVP Award. Bagamat natalo siya sa kanyang finals, nagpakita si Iverson ng walang kabantay na puso at determinasyon kasama na ang kanyang iconic na step over kay Tyronn Lue. Hindi mawawala ang kontrobersya sa karera ni Iverson mula sa kanyang mga problema sa coaching staff, lalo na kay Coach Larry Brown hanggang sa kanyang kawalan ng disiplina sa practice na naging sikat dahil sa kanyang We just talk about practice. Bukod dito, nagkaroon din siya ng mga personal issue kabilang ang mga legal at financial problems. Matapos ang kanyang karera sa NBA, sumali si Iverson sa iba't ibang overseas league kabilang ang Turkey, ngunit hindi nagtagal ang kanyang paglalaro doon. Noong 2013, formal siyang nagretiro sa NBA at noong 2016, naindak siya sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa laro. Sa kanyang personal na buhay, si Iverson ay isang ama sa kanyang 5 anak. Bagamat dumaan siya sa maraming pagsubok, kabilang na ang mga financial difficulties. Nanatili siyang isa sa mahalagang personalidad sa basketball community. Sa kasalukuyan, aktibo pa rin si Iverson sa mga charity works at events na may kinalaman sa basketball. Patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang kwento ng pagsusumikap at determinasyon. At iyan ang ating kwento tungkol kay Allen Iverson, ang step over ng NBA. Sana ina-inspire kayo sa kanyang kwento ng tagumpay at pagsubok. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang mga kwento ng inspirasyon at tagumpay. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.